of impeachment ang inihain ng prosekusyon. At sa artikulong tampok ngayon natin ngayong hapon, dito inumpisahan ang kauna-unahang paglilitis ng punong maestrado ng bansa. Kaya naman ngayong hapon ay muli nating sariwain ang mga napag-usapan na sa itinuturing na pinakamalakas na artikulo ng prosekusyon. Iba't ibang ebidensya na ilatag na ng prosecution at defense panels kagaya ng ari-arian, bank accounts at SALN ng Chief Justice. At ngayong hapon ating pag-uusapan yan kasama ang mga abogado at mga spokespersons ng prosecution at defense, pati na ang inyong mga katanungan ating sasagutin at pag-uusapan. At bagamat mainit ang panahon ngayong hapon, ay tiyak na maging mas mainit ang talakayan ngayong hapon dito sa loob ng ating studio. Kaya wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang programang Ang Paglilitis Katarungan para sa Bayan. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Cathy San Gabriel at sa susunod na linggo, Nikki, ay muli tayong magbabalik na naman sa Senado para umpisahan muli ang paglilitis kay punong maestrado Renato Corona. At ang coverage pong ito ay inihahatid namin sa inyo sa pinagsamang lakas ng PTV, Radyo ng Bayan, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at 15 local radio stations at cable networks nationwide. At mapapanood din niyo po kami sa internet via live streaming sa www.ptv.ph. Ako naman po si Veronica Baloy Jimenez at mapalad tayo ngayong hapon dahil makakasama natin ang boses ng kabataan, itong mga estudyante mula sa iba't ibang mga paaralan gaya ng Far Eastern University, Bulacan State University, Eastern Samar State University, Bicol University, Technological Institute of the Philippines at Polytechnic University of the Philippines. Mamaya papakinggan natin ang kanilang mga katanungan at ang ating mga bisita dito ay sasagutin itong kanilang mga itatanong. At para tayo po ang lahat ay maunawaan natin itong Article 2 ng impeachment case. Article 2 of impeachment nga ang pag-uusapan natin ngayong hapon dito sa studio, Nikki. At para lalo pang maunawaan itong Article 2 at matakel natin uli itong mga napag-usapan na dito sa naging paglilitis sa Senado, ay panuorin po ninyo ang ulat na ito na inihanda ng aming kasamang si Veronica Baloy Jimenez. Mula sa 8 articles of impeachment ay sinampalaban kay Chief Justice Renato Corona, 5 ang iniurong, kung kaya't 3 na lamang ang pinag-uusapan ngayon. Kabilang dito ang Article 2 na nagsasaad na lumabag siya sa konstitusyon at nagtaksil siya sa tiwalang ibinigay sa kanya ng publiko nang hindi niya isiniwalat ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. 17 testigo ang iniharap ng prosecution panel para sa Article 2. Kabilang dito ang Clerk of Court ng Korte Suprema na si Enriqueta Vidal na naglabas ng SALN ng punong maestrado. Humarap din sa witness stand ang mga Registrar of Deeds ng mga syudad ng Taguig, Quezon, Marikina at Makati. Tumestigo mga kinatawan ng Mega World, Fort Bonifacio Development Corporation at Ayala Land. Ayon sa prosekusyon, mula 2002 hanggang 2010, ang mga properties ng mag-asawang Corona ay kinabibilangan ng mga sumusunod. House and lot sa Quezon City, lote sa Ayala Heights, sa Marikina Heights, McKinley Heights sa Taguig, at condominium at parking lot sa Burgundy Tower sa Quezon City, The Columns Condominium sa Makati, La Vista House and Lot sa Quezon City, Bonifacio Ridge Condominium sa Taguig, at Bellagio 1 Condominium sa Taguig. Unang inihayag ng prosekusyon na 45
ang ari-arian ng mga korona base sa listahan na ibinigay sa kanila ng Land Registration Authority. Subalit sa huli ay 21 na lamang daw ang bilang nila dahil hindi pala accurate ang listahan ng LRA. Nagharap naman ng mga testigo ang depensa para ipakita na sa unang inihayag na 45 properties sa mga korona ay 6 lamang talaga ang pag-aari ng mag-asawang korona sang-ayon sa inilagay niya sa kanyang SALN. Nais ipakita ng depensa na hindi isinama ni Corona ang McKinley property, Ayala Heights, La Vista at Cubao property sa kanyang SALN dahil hindi naman sa kanya ang mga ito. Hirit ng depensa, ang property sa McKinley ay pag-aari ng anak nila na si Charina Corona. Ang La Vista property naman ay kay Carla Corona Castillo. Ang Ayala Heights property ay matagal nang naibenta, samantalang yung Marikina property ay pag-aari ni Demetrio Vicente. Tumistigo din ang presidente at branch manager ng PS Bank, pati na ang branch manager ng BPI, ukol naman sa bank deposits ng mga korona. Sa pagkumpara ng kanyang SALN at mga bank deposits, lumalabas na mahigit 31 million pesos ang hindi naideklara. Nabunyag din na nung araw na siya ay in-impeach sa Kongreso, 3 accounts ang isinara ni Corona na naglalaman ng mahigit 37 million pesos at inilipat sa isang checking account. Pero sa pagharap sa witness stand ni dating Manila Mayor Lito Atienza, ipinahiwatig ng depensa na ang naturang halaga ay pera mula sa ibinentang ari-arian ng Basa Guidote Enterprise na maaring ipinagkatiwala lamang sa mga korona. Ipinunta ng prosekusyon ang malaking discrepancy sa idineklarang SALN ni Corona at ang tunay na halaga ng kanyang mga ari-arian. Kasama din tumestigo si BIR Commissioner Kim Henares. Lumabas sa testimonya ni Henares na ang kinita ni Corona base sa kanyang income tax returns mula 2006 hanggang 2010 ay 2.770 million pesos lamang. Ipinakita rin niya ang kinita ni Mrs. Cristina Corona mula 2007 hanggang 2010 nang ito'y nagtrabaho sa John Hay Management Corporation. Ipinisinta naman ng depensa ang disbursement officer ng Korte Suprema na si Araceli Bayuga. Sinabi ni Bayuga na mula 2003 hanggang 2011, may natanggap na kabuang mahigit 21,600,000 pesos si Corona bilang allowances at iba pang benepisyo. Di naman pinayagan na matalakay ang dollar accounts ng nasa sakdal, bunsod ng absolute confidentiality sa ilalim ng Foreign Currency Deposit Act. Ang Article 2 ang itinuturing ng prosekusyon na pinakamabigat na aligasyon base sa ebidensyang kanila nang naipresinta. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy ng defense panel ang kanilang pagpipresinta. At dito na ang unang pagsubok kung morally fit nga ba ang punong maestrado na manatili sa kanyang pwesto. Para sa ang paglilitis katarungan para sa bayan, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. At yan nga po mga kaibigan, napanood po natin ang maikling recap nitong Article 2 of impeachment laban sa punong maestrado. At para diskusyon o para magbigay ng kanilang mga kuro-kuro tungkol dyan, kasama po natin ang isa sa mga tagapagsalita ng prosekusyon, Congressman Biro Kimbo. At makakasama din natin ngayon si ang defense spokesperson, isa pa dito sa sinasabi nilang crush na mga abogado, si Attorney Karen Jimeno. Magandang hapon. At syempre mula pa rin sa depensa, Attorney Rico Quicho. Magandang hapon po sa inyo. At para sa prosecution naman, si Attorney Jose Justiniano, isang private prosecutor. Magandang hapon po sa inyong lahat. At dito naman sa kabila, makakasama natin isang litigation lawyer, Attorney Dante Desierto. Magandang hapon po. At mula sa Association of Law Students of the Philippines, makakasama natin si Weng Santos, ang Public Relations Officer ng ALSP sa Lasal. Good afternoon po. At mula pa rin sa Association of Law Students of the Philippines, siya ang Secretary ng NCR at syempre law student mula sa Lyceum, Irish Gabriel. Hindi ko po siya kaano-ano San Gabriel po San ako. Gabriel ka. Irish? Good afternoon din po. Umpisa na natin ang pagtatanong
dahil next week mag-uumpisa na muli itong paglilitis kay Chief Justice Renato Corona. Pero ngayon ho, may lumabas na balita na ang ombudsman ay magsisimula ng investigasyon patungkol dito sa alegasyon na merong $10 million si Chief Justice Renato Corona. No? Gusto ko lang tanungin itong prosecution panel, si Attorney Kimbo, no? Ito ba may epekto sa inyong kaso, itong pag-imbestiga na gagawin ng ombudsman? Well, una, hindi pa namin talaga nakikita yung order or hindi kami aware ano yung extent ng investigation na ginagawa. It's balitaan lamang po namin kahapon nung nakita namin nalathala po sa periodiko. At this point in time, wala kami nakikitang dahilan para makaapekto pa siya. Bagamat may oportunidad kaming magpresenta pa ng rebuttal evidence, meaning matapos magpahinga ang defense, ay kung may kinakailangan kami nakikitang dapat at point na aming sagutin. Pero at this point in time, naniniwala kami na mabigat na yung ebidensyang aming naipresenta at makakapag-produce ng conviction. Pero premature pa, I think, to make a comment on the $10 million dahil hindi pa namin talaga masusing... pero pinag-uusapan na po namin ngayon on what to do with that. Kasi mahirap din naman itanggi kung talagang merong ganyang kalaki at tingin natin baka... The long and short of it is ayaw natin, kung may katotohanan doon, ay gusto sana natin malitis na dito at hindi na ipagpaliban because otherwise, even if we come up with an acquittal, if there is that fact na nandun na hindi napag-usapan ngayon, ay para siyang isang napakaitim na ulap na that will remain over the next year kasi hindi naman tayo pwede mag-file ng impeachment complaint except after 12 months from the first initiation. Pero like I said, pinag-aaralan pa po natin yan ng masusi kung ano ho ang ating mga hakbang na gagawin. At dahil nga Nikki, kliyente nila itong respondent dito sa order na ito ng Ombudsman, tanungin natin si Attorney Jimeno, ano po ba ang gagawin ni Chief Justice Corona tungkol dito sa order na ito? Nagsabi na po kayo na ito po ay hindi naaayon sa batas. Pag tinignan natin yung batas, no, hanggang hindi na-impeach ang ating incumbent na Chief Justice, si Chief Justice Corona, walang jurisdiction sa kanya ang ombudsman. Kaya't itong tinatawag na show cause, yung to explain, sa ngayon hindi pa namin alam kung sasagutin siya ni Chief Justice Corona. Yung isa sigurong pangamba dito, baka naman pag sinagot, sasabihin na rin-recognize niya na may jurisdiction sa kanya o sabihin wini-waive ni Chief Justice Corona yung lack of jurisdiction. So ito yung isang bagay na tinitignan pa kung paano gagawin at paano sasagutin. As a follow-up to that, Nikki, no, kasi ini-invoke ng Ombudsman itong powers niya under Article 6670. Paliwanag na lang natin, humingi tayo, ipapaliwanag natin kay Attorney Dante. Ano po ba itong powers ng Ombudsman at under the law, dapat po ba or kaya po ba niyang mag-imbestiga habang ang isang opisyal ng pamahalaan ay undergoing impeachment trial? Yung kapangyarihan ng ombudsman over yung mga impeachable officials, limitado talaga yan. No? Hindi niya kayang magpataw ng parusa. Ang pwede lang niyang gawin talaga mag-investiga. So ito yung ginawa ng ombudsman. Ngayon, kung sa tanong mo kung pwede ba siyang mag-investigate, tandaan po natin na independent office yung Office of the Ombudsman. Under the Constitution, it is an independent office. And dahil sa independent siya, pwede niya dapat gawin yung kanyang trabaho without waiting for the outcome nung impeachment proceedings ngayon sa Senate. Nais akong tanungin itong si Attorney Justiniano, no? Kasi kapag nagpatuloy itong investigasyon, no, and then iba yung maging outcome nito, how do you think should the Senate or the impeachment court treat itong outcome nitong investigasyon ng Ombudsman? Hindi po naman bound ang Senado kung ano man ang maging finding ng Ombudsman sapagkat magkaibang body po yung dalawa na yan. Ganun din, kung ano man ang maging resulta ng